Good morning guys. So nandito na ulit tayo ngayon sa Luis Pansiteria. Few years ago, nagpost ako ng video. At ngayon, ito na ang changes nila. Ayan. Yung dating lalagyan nila ng, naghuhugasan nila ng pinggan. Wala na dyan. Ito yung dati. Ayan. Under construction pa rin. Tapos, ito yung kitchen nila. Oh, wala na. Yung kitchen na ito, pang ano na lang. Para saan ito kitchen na ito? Pang mga, yung mga maliliit na lang na niluluto. Mga chorizo, ganon. Mga dagdag lang, mga itlog. Ito yung dati. Dito tayo dati. Andyan yung sibuyas. Yung sibuyas, yung kalamansi. Ito yung table na pwede pa rin naman. Pero dahil nga maraming kumakain dito, ayan, nag-improve na sila. Nagpatayo siya ng proper na building. So, ito na siya ngayon. Isa na siyang parang restaurant na siya. Restaurant na talaga siya. Ayan. Dati, backyard kitchen siya. Ngayon, eto na, meron na silang counter. This is where you place your orders. They have their fridge for their cold drinks. Ayan. Yung dating stante, ngayon, ganito na siya. Yung mga lagayan ng baso at saka mga tasa na pang sabaw. Ito na rin yung table niya. Fancy, guys. Fancy. So ito, mag-order tayo ngayon ng hello kuya ulit. O, naka-hairnet siya. Lahat ng mga gamit niya, stainless steel. Hindi ko alam kung 555 to o ano, na stainless steel. So, there you go. The same pa rin naman ang procedure, kanya-kanyang diskarte kung anong gustong lasa sa pansit. Kung syempre kayo na nagluluto. Whatever your preferences are. So, dyan. Tapos, kuya, patingin nga ng tabo mo. Pakita natin. O, yan yung tabo niya, o. Kasirola. Saucepan. Tama ba? Saucepan. O. And then, exhaust fan. Ito yung hagdan niya paakyat. It's still, it's still work in progress, but there's already a lot of progress. Yeah. So actually, yung parking space andito sa harap. Ayan. And if it's full, pwede ka namang mag-park din sa bandang likod. And then, dire-diretso ko lalabas. May lalabasan papuntang highway. Ito yung add-on na hiningi namin. Chorizo. And we asked for additional, less Mickey. So, ganyan lang siya kaliit sa mga kunyaring nagda-diet. Ang order namin ay 150. So, gaya nung dati, ang ginawa niya, ginisan niya yung una yung liver, fresh liver. Tapos, yung mga pre-cooked na meat. Kasi nga, diba? Kaya nung sabi natin last time, matagal magluto ng karne ng kalabaw. Ito ba yung te? Ito na po. Ayan siya. O diba? And then, ang gulay niya is momo sprout at saka, hindi ko alam kung anong English ng kabatiti. Patola. Patola ang Tagalog niya. Kabatiti. Kabatiti ang local dialect. So, ginisa niya yung liver.
Tapos, nilagay yung mungo sprouts. The mungo sprouts need to be cooked properly. Kasi if not, magkakaroon ng risk for salmonella, ganyan. Ay, kapag gulay. And then, yung patola. Nag-request ako ng additional patola. Kaya marami siyang nilagay for 2 orders. Ang betchin, toyo. Anong brand ng toyo mo, kuya? Malabon. Malabon. Tapos, paminta. And then, idadagdag na lang itong ground beef na dati nang luto later. They also pre-cook the eggs. But because it's raining heavily today and we don't expect a lot of customers, konti lang yung niluto nila. And then, madali lang naman magluto ng itlog. Paano mo niluto tong pansit, kuya? Una, ginisa mo siya sa sabaw, tama? Sorry. Pinakuluan siya. Pinakuluan niya sa dati nang naluto na sabaw. Andun yung lutuan niya ng sabaw. Yung sabaw niya, buto-buto. Buto-buto na continuously na nakasalang siya para mainit-init pa. And there you are. Oh my God, ang sarap. And then, papatong na lang pala yung meat. Yan, dati na pala siyang naluto kasi And then, may take out din ako. Extra air. So, ayun nga, guys. Salamat ulit. It's the same procedure. You timpla the way you want it to. So, if you don't want betchin, you don't put betchin. If you don't want toyo, and you don't put toyo. Pero toyo adds flavor. It's where it's a combination of toyo, asin, betchin, and paminta that makes it delicious. And also yung sabaw na pinangluto sa noodles na matagal na siyang napakuluan. Anong oras nyo start na pinakuluan, kuya? Madaling araw. Oo, kanina pang madaling araw. And now we go to the batil. So, naglagay na siya ng itlog dun sa sabaw. Binatil niya na muna dati. And there you go. Tapos pakukuluan na lang yan. Pag kumulo na siya, ilalagay niyo na sa tasa. Pwede rin maghingi ng extra na sabaw. Kung may kasunod na na mag-order. Pero kung wala, syempre. So there you go. Ito na siya. Ang ating pansit. Tapos chorizo. And hindi kumpleto ang pansit kung walang sibuyas at kalamansi. And also suka na may sili. Ayan. Ayan guys, kain na. Pwede mo rin dagdagan ng toyo. Ayan, lagyan na. Okay, bye everyone. See you all sa Luis Pansiteria, which is located sa Kapatan, Tugigaraw City. Ayan. Ito na yung sabaw.